Good morning po. Ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay ang tungkol dun sa colostrum. Yung human colostrum versus bovine colostrum. Yung human colostrum po, yun yung unang gatas na pinoproduce ng ating mga nanay. Yun po kasi ay tinatawag na golden liquid, yung parang kulay yellow na lumalabas sa dede ng nanay. Kasi yung baby, di ba, kung nung nasa loob pa siya ng sinapupunan, dumadaan yung nutrition niya po, di ba, sa pusod. So paglabas niya kasi, dedede na siya, so matcha-challenge yung kanyang stomach or intestine sa mga microorganisms. So kailangan niyang uminom ng colostrum, yung baby, para magkaroon ng immunity or malakas na immune system yung kanyang gut. Tsaka yung colostrum po sa human, meron po yung mga immunoglobulins, IgG, IgA, IgM, lactoferrin, meron nga po yung zinc, beta-glucan, vitamins, ganun po. So, dahil mahalaga yung colostrum, ngayon po ang ginagawa ng mga scientists, nag-harvest sila ng colostrum sa baka. Cow. Yun tinatawag na bovine colostrum. Yun yung gatas ng baka, yung unang gatas ng baka para naman dun sa mga baby baka. Kaya lang ito nga yung mga scientists, mga tao, no? Ina-harvest nila yung colostrum na galing sa baka para naman ibigay sa ating mga tao. So kahit na matanda ka na, pwede ka pang uminom ng colostrum. Bakit? Baby ka ba? Anak ka lang ng mama mo pero baby kita. Joke. Yun nga po. So yung colostrum ng baby, kasi 'di ba yung mammals, mga mammals kasi tayo Mammals, yung mga may dede, mga female na mammals ha. Mga lalaki walang dede yan no. Mammary gland. Yung mammary gland, sa mammals po yan. So halimbawa yung colostrum ng pusa para sa kuting niya. Yung colostrum ng asos para sa tuta niya. Yung colostrum ng paniki doon sa baby paniki, yung colostrum ng whale para sa baby whale, colostrum ng kangaroo, colostrum ng mga baka, kambing, para doon sa mga baby nila. So dinesign niya ni Lord kasi po na para sa baby. So yan po yung bovine colostrum, hindi po yan bagong trend. Actually bagong trend ngayon na fad. Para lang yun sa stem cell therapy na nauso dati, no? Tsaka yung mga antioxidant, collagen. Ngayon, bago naman ngayon yung bovine colostrum. Bovine, ibig sabihin galing sa cattle, galing sa cow. So yung colostrum ng cow, dapat yun ay para sa mga baby baka. Ayan, inaagawan pa natin ngayon ng colostrum yung mga baby baka. So ginawa yung colostrum, yung bovine colostrum, ginawang powder, tablet. Pero in the process po kasi yun, in-sterilize, sanitize, pasteurized. Pwede kasing hindi na ganun ka-original yung colostrum kasi nga na-process na po no. Tapos, yung colostrum, yung mga baka, binibigyan din po yan kasi ng mga antibiotic tsaka mga bakuna. At saka yung microbiome ng gut ng baka, kumakain sila ng grass, diba no? Iba din naman yung microbiome ng gut ng tao. So yun sana yun lang. Iba-iba po kasi ang sinasabi tungkol dyan sa colostrum supplement na yan. Merong negative, may positive. Yung positive po, jump pack po yan ng immunoglobulins, vitamin A, IgG, IgA, IgM, mga ganun, lactoferrin, zinc, beta-glucan, vitamins, etc. So maganda siya para sa baby kasi colostrum, di po ba? So ngayon ang ginagawa, mag-harvest ng colostrum para sa adult. So yan. So ginagamit nga yan sa mga athletes para daw o kaya sa mga may sakit para lumakas yung immune system. So yung benefits po, actually abang nagsasalita tayo ngayon, ayan ay under research, mga randomized control trial. Kailangan kasi yung evidence-based, no? Hindi yung puro theoretical. Kailangan yung actual. So, mag-research pa po tayo
Bago lang po yan actually dito sa Pilipinas, yung ating bovine colostrum. Pero sa ibang bansa marami po niyan. So yung mga farm na nagmi-milk ng cow, ang sabi ibigay muna daw dun sa mga baby cow muna kasi yung colostrum. Sana nga ganun nga. Sana nga pure na colostrum yung binibigay sa ating tablet or powder. O kung makakabili man pa kayo sa US. Ayan po. So, yung namang bad, ayan naman bad, siyempre wag naman tayong puro bias, no? Yung sinasabi nilang bad, yun po kasing bovine colostrum ay meron niyang IGF, insulin-like growth factor 1, na related, siyempre sa growth. So, kapag ka matanda ka, magte-take ka ng ganun, tapos may cancer ka, pwede daw po na lalong lumala yung cancer mo kasi nga may growth factors, pati yung mga cancer cells dadami. So although hindi pa po ito conclusive, ito po ay under research. Wag din po kayong maniwala basta-basta sa mga sinasabi ko. Mas maganda you do your own research about the bovine colostrum and human colostrum, mammalian colostrum. Sana po may nagpagulo po itong vlog na ito o may nakuha po kayo kahit konti. Thank you po. Good morning!